What's up? Kamusta? Welcome back to my channel. Nandito na naman ang yung lingkod, Gary Opimo. Last time, discuss natin yung 5 qualities ng kababaihan na nakaka-turn on sa mga kalalakihan. Today, i-discuss naman natin yung 5 qualities ng mga kababaihan na nakaka-turn off sa mga kalalakihan. Kaya kung bago ka na sa channel ko, hit like, subscribe, and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Kaya without further ado, let's start! Last time, diniscuss natin yung mga qualities ng kababaihan na hinahanap ng mga lalaki beyond physical appearance. Yan ha. Ngayon, didiscuss natin yung 5 qualities ng kababaihan o 5 bagay na ayaw ng mga kalalakihan at nakaka-turn off sa amin. Kaya kung feeling mo hindi ka pa rin maganda o hindi ka pa rin sexy, tapos may ganito kang qualities, subukan mo nang baguhin. Hindi ko naman sinasabi na alisin mo sa sarili mo yon kasi wala tayong pinipilit magbago dito. Ang nais naming ipahayag o nais kong sabihin sa inyo, unti-unti mong bawasan o baguhin. Kaya simulan na natin sa number 1. Hindi malinis sa katawan o dugyot. Once na ang babae ay dugyot at nakita at napansin ng mga lalaki, hindi ka na lang nire-respeto. Lagi ka na lang aasarin, lagi kang bubulihin at napaka-imposible na ma-inlove sa'yo si crush o magkaroon ka ng long-term relationship. Kasi once nadugyot yung babae, sigurado yan, nadugyot din yan sa paligid niya. Kaya kung tingin mo hindi ka malinis sa katawan, bawas-bawasan mo yan. Ligo-ligo rin pag may time. At simulan mo na maglinis ng kwarto mo. Malaking plus points yung mga babaeng malinis at maayos sa sarili at sa paligid niya. Okay? Proceed tayo sa number 2. Yung mga babaeng magaslaw at walang delikadesa sa katawan. Girls, lagi nyo aalalahanin na babae kayo. Usually, yung mga babaeng magagaslaw, kapag may boyfriend ka o may kinakasama ka, napapatrouble kami niyan eh. Napapatrouble sila niyan. Kasi, once na wala kang delikadesa sa katawan, maraming kalalakihan na gagrab na opportunity, di ba? Kung wala kang delikadesa sa katawan, yung boyfriend mo o yung shota mo, makapaaway. Kaya negative na negative sa aming mga kalalakihan na yung mga babae sobrang magaslaw o walang delikadesa sa katawan. Kung gusto mong i-treat ka ng mga lalaki na with respect, irespeto mo rin yung sarili mo. Kung gusto mong mahalin ka ng lalaki, mahalin mo rin yung sarili mo. Kaya kung may quality ka na ganyan, sabi ko nga huwag niyong alisin kagad. Dahan-dahanin niyo. Mawawala at mawawala rin naman yan through practice. Kaya girls, lagaan ang sarili. Huwag masyadong magaslaw. Okay? Proceed tayo sa number 3. Mga babaeng maingay. Take note ha, maingay. Magkaiba yung maingay sa madaldal ha. Kasi sa mga babae, normal na yung nagging yung nagger. Diba? Yung palaging nagsasalita, palaging may reklamo, palaging may comment sa mga bagay-bagay. Diba? Normal na sa mga babae. Kasi syempre, gusto rin nila express yung sarili nila. Gusto nila makita yung mas magandang resulta. So, normal na sa mga babae yung madaldal. Pero ibang usapan, yung maingay. Yung tipong, yung brief mo nakakalat. Ganon. Yung maririnig ng kapitbahay, di ba? Bukod sa masakit sa tenga, nakakahiya, di ba? Kung may quality ka na maingay, naku boss, bawasan mo na. Pwede mo na lang ibulong. Mas maganda na lang ibulong mo. Super turn off sa mga kalalakihan. Yung mga babaeng maingay. Pwede maging madaldal, pwede maging nagger, kasi normal sa inyo yan. Pero yung maingay, bawas-bawasan, di ba? Proceed tayo sa number 4. Mga babaeng walang alam sa buhay. Yung mga, ang motto is, hindi ko alam yan, hindi ko alam to, hindi ako marunong yan, hindi ako marunong nito. Diba? Lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Practice lang ng practice. Ganun. Marunong ka magluto ng itlog at pansit canton, pero hindi ka marunong mag-gisa. Diba? Pansit canton, itlog, pare-parehas lang yun, diba? Piniprito, niluluto. Tapos hindi ka marunong mag-gisa. My God. Ako nga, marunong magluto eh. There's no such thing as di mo alam sa mga taong gustong matuto. Kaya kung gusto mong matuto, you should start practicing. Trial and error lang naman yan. Trial, error. Diba? Kamali ko sa una, pwede ko sumubok ulit. Ganun lang yun. Kaya it's a no-no sa mga kalalakihan yung mga babaeng walang alam sa buhay. Walang diskarte, walang gustong matutunan, walang gustong makamit. Ganun. Basta walang alam. Kaya kung may quality ka na ganyan, iwas-iwasan mo na. Bawas-bawasan mo na. Kasi it's a no-no sa mga kalalaki. Proceed tayo sa number 5. Yung mga babaeng sobrang negative. Hindi naman ito na point na nade-depress na, no? Pero yung negative.
Okay lang yung matatakot ka na sumubok sa isang bagay, pero kung iisipin mo ng puro negative yung isang bagay, at sa kakaisip mo ng negative, wala ka nang nagawa, super no-no yun. Magkaroon ka ng konting positibong pananaw sa isang bagay. Kasi kung puro negative yung iniisip mo, puro negative din yung mangyayari sa iyo. So ayun girls, yun yung 5 qualities, 5 mga bagay na nakaka-turn off para sa aming mga kalalaki. Kung may mga quality ka na ganyan, buwasan mo na para ma-inlove o ma-turn on sa'yo si crush. Lagi niyo iisipin na yung mga lalaki naghahanap ng long-term relationship, malaking-malaki yung respeto nila sa mga kababaihan. O posible na pinalaki sila ng maayos at mabuti ng pamilya nila. Sabi nga sa 1 Corinthians 11-12, kailangan ng lalaki yung mga babae. Kailangan din ng mga babae yung mga lalaki. Dahil kung nagmula ang unang babae sa tadyang na lalaki, ang mga babae naman ay nagluluwal o nagpapanganak sa mga kalalaki. Malaking bagay kayo sa circle of life. Kaya ingatan at alagaan nyo ang mga sarili. Doon na magtatapos ang ating content. Kung nagustuhan mo yon, hit like, subscribe, share mo sa mga kasama mo, pamilya mo, kamag-anak mo, mga minamahal mo sa buhay na nangangailangan ng mga contents ko. At i-hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating video. Yun lang. Maraming salamat. God bless. Peace. Broken, don't ever forget you're golden.